2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan today. Syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Talaga namang grabe ang suporta na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, maraming salamat din. Dahil pinili nilang mag-subscribe dito sa Mama Sam Vlog. Thank you so much and welcome to my channel. And then of course, sa solid na Mama Sam dyan, grabe ha. Talaga namang kitang-kita ko ang mga comments below ninyo. Talagang sobrang nakakataba ng puso. At hindi lang yan, syempre talagang ramdam ko ang pagiging solid na Mama Sam ninyo. Kaya naman today, may pa-shoutout ako sa inyo ng bonggang-bongga. Shoutout kay Yaya Muhammad, maraming salamat. Snake Gem, Ricardo Jr. Kinyusalab, Games Baluyot, Chibibo, thank you so much. And then nandyan din, syempre, si Jervin Ligaspi at saka si Carlo Magat. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Rosal 2016, Rosario Balendres, Jesusa Gloria, Julia Chong, thank you. Andis, Robert Tole, and then Cesar Anyo Nuevo. Maraming salamat din kay Melinda Martinez, Rizal de Pepito, thank you so much. Robert Casanyas, Marilo Aringo Astorga, maraming salamat. And then, of course, hindi rin natin makakalimutan pasalamatan si Madam Henrietta Solidad at saka si Jenalina Paton, si Edhi, si Arpen, and then, of course, maraming salamat din, syempre, kay Christine Ann Perez. So, maraming salamat sa love and support. At saka, syempre, kay Madam Catherine Kane. So, yan. So, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, ang ating Continental Queen magbabalik na sa Pilipinas. So, today nga ang balik ng 4 na Continental Queen mula sa iba't ibang continent. At ayan naman, dito naman sila sa Pilipinas na mag-e-eksena ng bonggang-bongga after ng Thailand. So, syempre, medyo na mahaba-haba ang bakasyon nila dito sa Thailand. Umabot ng more than 2 weeks. And then, ngayon naman ay dyan naman sila sa Pilipinas na tatagal ng 1 week. So, hindi ko alam kung ano ang next sa kanila. Pero may nagtatanong sa akin, Mama Sam, ang Continental Queen na ba ang mga bagong runners-up? O, di ba? So, hindi sila ang runners-up ng Miss Universe. Pinili sila bilang representative ng Continental mula sa iba't ibang continent para maging representative as a Miss Universe. Hindi ko alam kung bakit hindi dito pinili sa runners-up, pero ayun nga, wala naman tayong magagawa. Kaya laban lang, di ba? So, happy naman ako kasi syempre napili nga si Miss Philippines at ayan nga, nakikita naman natin na mukhang masayang-masaya naman ang ating Miss Universe Philippines bago matapos ang kanyang reign bilang Miss Universe Philippines dahil sa sobrang dami pa ng mga eksena at ganap niya. So, looking forward tayo, syempre, kung ano pa ang mga mangyayari dito sa Continental Queen, kung meron pa ba sila mga pupuntahan pang bansa maliban sa Thailand and Philippines. Pero ang depensa naman ng iba, naku, pang palubag loob lang naman yan para masabi lang na may ganap lang sila.
alam nyo, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ang importante ay natupad yung pangako nila na magkakaroon ng eksena ang mga Continental Queen, di ba? So kung ano man yung mga eksena nila dyan at ano naman ang ganap nila dyan, wala na tayong pakialam doon. Ang importante ay bongga sila, di ba? Ikaw kaya mag-stay ka dito ng 2 weeks na libre, o di ba? Bongga yan. Okay. So, congratulations sa Continental Queen and I hope na marami pa silang eksena na magawa. Okay. So, para naman sa sumunod na chika, since na pinag-uusapan nga ang runners-up, after na mag-resign syempre ni Oppo dito bilang third runner-up sa Miss Universe, ang Miss Venezuela umangat kaya at syempre si Miss Peru na kaya ang maging fourth runner-up after all. So, yon, nakakaloka. So, ako para sa akin, hindi naman na kailangan siguro ng mga replacement dyan sa runners-up. Kasi, ano ba ang ginagawa ng runners-up? Wala naman, di ba? Waiting lang sila na ma-dethrone yung queen. And then, kahit naman ano pa yung gawin nila, ay hindi naman dethronement na matatawag yun. Kasi, syempre, hindi naman sila naupo bilang reyna. So ako para sa akin yung mga runners-up ay pwede nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin dahil lalo na kung may opportunity na papasok sa kanila. So ang alam ko din, hindi na rin nire-recognize masyado ni Miss Venezuela ang pagiging fourth runner-up niya kasi kung pupunta ka dun sa bio niya, wala na doon at hindi na nakasulat doon Miss Universe fourth runner-up. Siguro tama na na-experience nila, happy na sila doon and then malayo naman sila sa first runner-up. Kung sakali kung ano man ang mangyari sa Miss Universe, nandiyan naman si first runner-up para mag-turnover. Diba? At kasama si first runner-up sa Continental Queen. So, syempre, hindi mo may iwasan na magkaroon ng sama ng loob katulad ng mga runners-up na naiwan, katulad ni Venezuela, Thailand, at saka ni Mexico. Kasi parang, oo nga naman, nabaliwala sila ng bonggang-bongga after nilang ipanalo yung top 5 dito sa Miss Universe, di ba? So medyo parang nakakawalang respeto siguro sa side nila. But naiintindihan ko sa kabilang banda, kaya laban lang. So, good luck! And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, ay nako, 25 years daw hahawakan ni Mr. Nawat ang Miss Universe Thailand dahil Mr. Nawat secure Miss Universe Thailand license for 25 years. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay bongga, di ba? Bongga. So, napanood ko yung interview ni Mr. Nawat at sinasabi niya, kaya daw niya siya humawak ng Miss Universe ngayon, naging interesado dahil syempre sa opportunity. Sa opportunity, syempre about money, opportunity about maging popular, opportunity about sa pagiging star, na kung sino man ang makukuha nila na bagong mga Miss Universe Thailand. So, oo nga naman. Kasi di ba nagiging artista kasi syempre kung ima-manage nga naman niya yung mga mananalo dito para maging artista dito sa Thailand, mas malaki ang pera na papasok sa kanya. So, wise lang talaga at business-minded lang talaga si Mr. Nawat. Pero sabi niya, mananatili pa rin daw ang pagiging glam ng Miss Grand at hindi daw yon mawawala. Tapos, isinicure din ni Mr. Nawat na magkaiba ang tema ng Miss Universe at saka ng Miss Grand. At saka, isa pa sa mga sinasabi niya ay tawag dito, gusto niya rin daw sana makuha ang Miss World Thailand, Miss Earth Thailand, lahat ng pageant daw ay sana makuha niya. O, diba? Bongga. Anyway, congratulations and good luck kay Mr. Nawat. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Indonesian Beauty Queen, Mama Sam. Ano masasabi mo sa mga beauty queens na nagwagi nung nakaraang taon katulad ng Miss Cosmo at Supranational? Bumaksak ang negosyo ng organization. Charot. Hindi. Siguro proud yung mga Indonesian dahil ayan nga, 'di ba? Syempre nagkaroon sila ng mga beauty queens mula sa iba't ibang pageant katulad ng Supranational and Miss Cosmo. And then, ayun, masaya sila kasi ang feeling nila, powerhouse na sila. Diba? At ayun, so ayun yung kiniklaim nila sa buong mundo na sila na ang bagong powerhouse dahil ang mga queens ng Indonesian ay talagang
bumubongga. So, kung ako naman sa Indonesia country naman, ay hindi mo naman mawawala sa kanila yon dahil siguro na-overwhelmed sila, napaproud sila sa natatamasan nilang tagumpay. And congratulations syempre sa Miss Indonesia, di ba? Sa mga Indonesian beauty queens. Di ba? Kasi at least napasama sila sa listahan ng world-class beauty. Congratulations. Huwag na tayo maging bitter sa kanila. Diyos ko, kung corona din naman ang pag-uusapan ay marami na tayo niyan at hindi na natin mabilang sa mga kamay natin ang mga koronang mga nakukuha natin. Di ba? Kaya ganun na ang eksena ngayon ng Indonesia. Kung happy sila, na-overwhelmed sila, ibigay na lang natin para sa kaligayahan nila, di ba? So yon, so Indonesia, you did it, di ba? Mga Indonesian talaga, ay nako, be happy for them. And then para naman sa sumunod natin, chika, Pauline Amelex, goodbye na nga ba talaga sa Miss Universe after ni Pauline Amelex na matry mag-join ng third time, di ba, dito sa Miss Universe, third times. So, ayun. So, mukhang mag-goodbye na si Pauline Amelex. Kung akong tatanungin mo, okay lang naman. Wala namang problema. Ang importante ay nasubukan niya at naranasan niya mag-compete sa isang international pageant. And then, naranasan niyang mag-try dito sa Miss Universe, Philippines. And be happy for her. Kasi, nakita naman natin na ginawa naman niya yung best niya, di ba? Hanggang sana i-represent natin siya dito sa supranational at nakita naman natin nag-first runner-up ang ating pambato. And then, ngayon naman, looking forward tayo, what is next to her? So, kung tatanungin mo siguro, sana try niya din yung Miss World. Kasi para sa akin, pag naging Miss World Philippines siya, ay bongga yan. Maganda at magaling si Pauline Amelex, lalo na pagdating sa mga comm skills, ay talaga namang maaasahan mo to. At hindi lang yon, may advocacy kasi, di ba? So, I hope na sana maisipan niya kasi talagang pwede siya beauty with the purpose. Di ba? So, good luck. Good luck kay Pauline at naniniwala ako na kaya niyang lumaban ng Miss World. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Winwin Marquez hindi magpapatalo sa kompetisyon. Nako, sabi niya, I've been preparing for a long time. I've been wanting this ever since 2015 and I think I'm just ready for everything. Sana mag-win tayo. Ayon ang pahayag ni Winwin Marquez. Naramdam naman natin na talagang handa naman talaga ang isang Winwin Marquez dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines, di ba? Plakado at nakikita natin na talaga namang grabe ang galaw, grabe ang eksena at hindi nagpapatalo. Binibigay niya talaga 100% ang kanyang kakayahan para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And looking forward tayo kung ano nga ba ang mangyayari ngayon dito sa Miss Universe. So, masasabi ko lang, plakado ang lahat para kay Winwin at naniniwala ako na kaya niya. So, I wish all the best for her. Hindi ko alam. Kasi grabe yung mga bakbakan talaga dito sa Miss Universe Philippines. And good luck. Ayun talaga. Good luck sa Team Winwin. And good luck kay Winwin. At God bless you. So, yeah! So, grabe, no? Patindi ng patindi. Ay, nako, nakakakaba. Nakakabuntong hininga. Diba? But naniniwala ako kaya ni Winwin. So, next. Atisa Manalo, hindi magpapakabog para sa corona ng Miss Universe. So, katulad din ni Winwin na gusto din makuha ang corona ng Miss Universe at nasa puso din ni Atisa na talagang inilalaban niya to ng bonggang-bongga. Walang kasiguraduhan para sa kanila kung sino nga ba ang makakasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Medyo nakakakaba kung iisipin mo talaga. Lahat tayo gusto natin ay manalo sila. Manalo si Aliana Aduana, manalo si Sultan Kudarat, manalo si Taguig, manalo si Winwin, manalo si Atisa. Ayun yung gusto natin, di ba?
And then, may mga baguhan tayong nakikita na talaga naman umaarangkada kung iisipin mo. Pero nandoon tayo na, sino nga ba? Sino nga ba ang kukuha ng corona ngayong taon na to? Si Atisa na nga ba? So, syempre, maraming naniniwala na para kay Atisa ang corona ng Miss Universe Philippines. At maraming magiging masaya kung mananalo ang isang Atisa Manalo. Pero si Atisa Manalo, nandoon siya na talagang tinry niya lang talaga yung best niya dito. Aminado si Atisa na ayaw niya nang sumali. Pero dahil nga para sa lola niya at para sa mga taong nagmamahal sa kanya, gusto niya uli talaga i-try to one more time. So, exciting ang mangyayari ngayon dito sa Miss Universe Philippines kasi kay Atisa na nga ba talaga mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines? Ayan yung inaabangan natin lahat. Pero sabi ko nga, it's all about destiny. Kung para kay Atisa to, para kay Atisa to. Di ba? At wala namang makakakontrol nun. Kumbaga, ayun yung ibibigay sa kanya ng destiny. Pero kung hindi naman para sa kanya, wala naman tayong magagawa. Basta siguro, ang the best na gawin ay ipagdasal, magtiwala, at saka maniwala sa mga ipapakita ni Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, sinagot niya na yan eh. Sabi niya may mga tao daw na naniniwala, may mga tao daw na hindi naniniwala. Pero nandoon siya sa tema na hindi niya yun pinapakinggan. Kung sino yung mga hindi naniniwala at hindi nagtitiwala sa kanya. Nasa tema siya na laban lang. Ganon. At kung ano yung ibibigay sa kanya ng tadhana, ayun ang mangyayari. So, yan. Kaya, good luck. Hindi natin alam kung anong ipapakita ng bawat kandidata. Kasi, lahat naman sila lumalaban at ramdam natin yun. Kahit sa mga baguhan, ramdam natin na talaga gusto nilang makuha. At grabe yung challenge nila sa mga front runner. Si Atisa Manalo, grabe ang pressure kasi syempre ang lahat ng tao nakatingin sa kanya kung ano ba ang mga pwede niyang ipakita dito, ano ba yung mga pagbabago at kaya niya ba talaga to ipanalo. And then, si Winwin Marquez, ganun din. Talagang consistency ang ipinakita dito. Kaya, tingnan natin kung sino nga ba sa kanila ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. Pero, syempre, kung ikaw ang tatanungin ko, ano naman ang masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.